Suportado ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang 50 pesos na taas sahod sa mga manggagawang Pilipino, kung saan higit 1 milyon umano ang inaasahang makikinabang nito. Ang detalye sa report ni Denise Osorio. Simula July 18, tataas ng 50 pesos per day ang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Suportado ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang aumento sa sahod. Pero batid ng PCCI ang posibleng epekto nito sa mga maliliit na negosyo. Well, number one, yung lumabas basta regional wage board, even may reklamo iba naming membro, tutulak namin, susuportahan namin because dumaan sa proseso yan. Tsaka kinusida nila yung inflation, yung employment, kinusida yun. So, we respect that. Umaasa rin ang PCCI na hindi magdudulot ng pagtaas sa presyo ng bilihin ang wage increase. That is why we rely on the regional wage board to determine ano yung tamang amount. Medyo nasa high-end yan, pinakamataas na binigay yan. So we hope na kaya ng mga nakakaraan ginagawa nila, hindi calibrated yan para walang epekto. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, nakabatay sa economic indicator tulad ng gross domestic product, inflation rate, labor productivity at unemployment rate ang aumento sa minimum wage. Kasama rin sa konsiderasyon ang kalagayan ng mga employer at ang kakayahan ng mga mamumuhunan. Sa ilalim ng Wage Order No. 26 ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board, magiging 695 pesos ang daily minimum wage para sa non-agriculture sector, habang magiging 658 pesos naman ang minimum wage para sa mga nasa agriculture, retail at service establishments na may limitadong bilang ng empleyado. Aabot sa mahigit 1 milyong manggagawa ang makikinabang sa bagong wage hike sa NCR. Inaasahan susunod ang iba pang rehiyon sa wage adjustment batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.